Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Update. So, ito pong nasa harapan natin is ito pong ating drainage dito po sa may ating gate. Ayan. Ito po yung ating gate drainage. Ayan, yung ating gate wala pang pintura, pang huli na. Kasi madudumihan lang yan. So, bali, ito po yung ating floor drain na nakaumbok. Ayan po yung gamit namin. Ayan. Buksan mo yung ilaw. Ayan, yung ating mga pin lights po dito sa my front extension, okay na. So, merong magpa-final retouch pa po tayo dyan. Yung ating pin lights po is tricolor po yan. Tapos yung tiles nga po pala kahapon na deliver na. Ayan. So, good thing din talaga na meron pa silang stock. Ayan, okay na siya. Tapos ito nga po pala napansin ko, yung ating moldura is naka-install na. Ayan. So, ito request po ni ma'am is gusto niya rin po paikot. So, ginawa na lang po siya ng paraan para hindi tumama sa ating po sa ating yung sa tusok-tusok. Ayan. Ayan, ang ganda, diba? So, nakaka-excite yung pintura kasi abangan nyo. Hindi pa lang po namin pinipinturahan gawa ng baka po kasi madumihan lang. Magpapaulit-ulit po kami. So, ayan po, nakamoldura po tayong paikot dyan. Medyo maliit lang po yung moldura na nabili namin sa All Home. Kasi wala na yung medyo malaki. Tapos na ito pong mga nakaraang araw, panayang ulan. So, buti nakapaglagay na po tayo ng flexi-band. Ayan. Tapos dito po sa likod is nakasista waterproofing. Ayan po. So, bali yung deco stone po natin is wala pa pong wala pang sealer. Siguro pag nakapaglinis na kami. Ayan, konti na lang po. Siguro lalagyan na lang po yung part na yun ng tiles. So, yung ating drainage po is may primer na. Siyempre, yung pintura niya panghuli na rin po. So, dito po sa loob, natin, ayan. Ito po yung ating bar counter. Ang lapad po ng bar counter, di ba? Parang table na. Kung magpapagawa po kayo ng bar counter, mas maganda po yung mga 45 hanggang 60 kasi may nagpagawa po sa amin before, mga 30 lang po yata o 35. So parang hindi pa magkasya yung kaserola. So mas maganda po ganito, mga 45 hanggang 60. Ideal po. So, yung nga po pala ni Ma'am Cornisa po pala, pinalitan po namin ng pintura. Actually, wala pa po talaga kaming nabiling pintura para sa cornisa. Parang tinaray lang po namin gamitin yung para po dito sa may front extension. Kasi medyo dark. Ayan, medyo dark. So, ito yung sa atin. Ayan.
Tapos nga po pala, pasensya na, nag-i-stop ako kasi nagta-tiles po. Yung gusto ni ma'am na sternosing, kadarating lang. So, ilalagay ko rin po sa vlog para makita nyo. Pero siguro for sure, ipanguhuli po ni Ray ang pag-i-install ng ating sternosing gawa na nag-aakit pa ba, may ginagawa pa, may nagpipintura pa. So, baka po madumihan lang. Siguro po pag talagang wala na kami gagawin, panghuli na lang talaga namin siyang ilalagay dito. Ayan o, mas okay siya. So, bali dito po sa ating second floor, ayan. Ito na po yung pintura ng ating, tawag dito cornisa. Ang gusto po kasi ni ma'am is brown. So, nakaraan po kasi nailagay namin is medyo dark. So, mas bumagay po siya. So, bali, turong partition po ito. Ito po yung kwarto. Ayan. So, kung gusto nyo po malaman yung pinturang ginamit namin dito, pwede nyo po akong i-direct message sa aming FB page po. Ray House Makeover. Ayan. Tapos, minsan naman kasi binabanggit ko rin siya sa vlog. So, ito po ang kulay niya is beige. Pinatimpla po ito. Tapos yung ating pong baseboard paint tsaka cornisa, ano po yan maple. Maple po yan, nakalimutan ko lang yung pangalan. Mamaya pababa ko. So kung meron po kayong baseboard paint, ayan, tawag yan, baseboard, tsaka po cornisa, mas maganda po yung, parehas na lang po yung kulay nila. Mas maganda po, wag nyo nang ibahin. So, naging suggestion lang po namin na yung pinaka-cornisa is pinturahan din po. Kasi kung puti, tapos puti rin po yung ating ceiling, parang hindi mo makikita yung ganda ng cornisa. Kasi parang white na rin yung ceiling. So, mas maganda kasi nagkaroon siya ng highlights. So, eto ma'am, yung sabi mo na yung AC, lagyan mo na ng harang. Sige po, lalagyan na lang po muna namin ng harang kasi meron pa namang hardiplex dyan. Pero yung pinaka-casing ni ma'am, meron na rin pong primer yan. So, yung breaker na lang hindi nakakabit. Tapos yung isa pang pin lights doon. Tapos yung ating pinto, actually nire-ready na ni Ray yung kanyang pang-install dyan. So, ayan, ang ganda na, Ibang-iba na po talaga yung itsura ng unit simula nung hindi pa namin to nagagawa. Ito po yung ating front extension, yung ating roofing. Ayan, nakapintura na rin po yan. So, yun din po talaga ang kagandahan na pag gumagawa is umuulan-ulan. Para nalalaman po natin yung mga leaks. Remind ko nga lang po pala, doon sa mga nagawan po namin ng unit, before po namin yan i-turn over sa inyo, nagwa-waterproofing po kami dyan. Pero it doesn't mean na nag-waterproofing po kami dyan is hindi na siya magkaka-leaks. Tandaan po natin, either slab o roofing o yero, kung hindi po natin siya malalagyan ng waterproofing ng maayos, magkakaroon pa din po ng leaks. Bukod po sa hindi maayos, pwede pa rin po siya magka-leaks. Kung halimbawa yung waterproofing nyo is about 6 months na, 6 months to 1 year na, hindi pa kayo nag-a-apply ulit, possible po talaga magka-leaks. So, wag pong isisi sa contractor yung ganong, yung bahay ko kasi nagkaroon ng leaks, binaha. So, tanongin nyo rin po yung mga sarili nyo, teka, kailan pa yung huli kong waterproofing, di ba? Napaka-importante po talaga ng waterproofing. Kasi sa mga appliances nga po, mga accessories,
nag-i-invest tayo ng libo-libo. 'Di ba? Magkano yung mga binibili nating mga accessories ang mamahal, 'di ba? Pero pagdating po sa waterproofing, parang nase-set aside. Parang hindi niyo priority yung pagme-maintenance po ng ating mga slab tsaka roofing. Kaya pag nagkaroon po ng leaks yung unit, wag po isisi sa contractor kasi before po namin yan turn over sa inyo, binugbog na po namin yan ng waterproofing. Pero syempre, ilang buwan na yung dumaan, ulan, init. Hindi po namin hawak yung bisa ng waterproofing kung hanggang saan siya tatagal, di ba? Lalo na yung mga, sabi nila bakit daw nagkakaganon. Unang-una malapit nga tayo sa Taal, di ba? Dito po sa Cavite. Meron tayong mga maliliit na lindol na nangyayari po kada araw, kada oras. Meron tayong mga small quake. So yung bahay natin nakapatong sa lupa, so may tendency gumalaw, umuga, 'di ba? So yung iba po nagkakaroon tayo ng crack lines na tinatawag. So pag umulan, possible po talaga doon papasok yung tubig. Kaya pakiramdaman nyo rin po, pag alam nyo mga 6 months na, 8 months na, 1 year na, i-maintain nyo na, di ba? Applyan nyo na po ulit ng waterproofing. Kasi kung mabisa lahat ng waterproofing, wala na, lugi na sila. Di ba? Ganun lang. Ganun lang po kasimple. Kasi nung neto pong nakaraan, ulan ng ulan, may mga nag-PM sa akin. So, sinishare ko lang po sa inyo, nag-ano po kami, nag-backread. So, meron akong client na may ano pa nga po siya, May 2023 pa. May na rin ngayon, di ba? So, isang taon na nakalipas. Ayan, di ba? Kaya pag ganyan pong, lalo na ang sobrang haba ng tag-init, di ba? Sobrang haba ng tag-init, hindi nyo napaghandaan yung waterproofing pagdating ng malakas na ulan. Talagang, dyan talaga magkakaalaman. So, katulad din po ng high blood. Example ko lang katulad din po ng high blood. Kailangan i-maintenance nyo po. 'Di ba? Kailangan natin inumin yung ating maintenance na gamot. Katulad din po ng slab tsaka yero yan na mawawala po talaga ang bisa ng waterproofing katagalan. Kasi syempre ulan, init, 'di ba? Tapos may mga maliliit pa tayong lindol. So, minsan kasi 'di ba, PM agad, sisi sa contractor, 'di ba? So, dito naman po sa second room, ayan, okay na rin po halos dito. Malinis na nga po, ayan, no. Wala na lang po kami dito yung tile grout. Ito po yung slab namin. Ayan po, katulad na itong slab natin, di ba? Ayan, no. Saradong-sarado po yan. Bago pa namin to i-turn over kay client, mapapansin nyo saradong-sarado pa yung mga dugtungan, di ba? Pag lumipas na po yung mga ilang araw, ilang buwan, di ba? Marami pong nangyayari sa araw-araw na hindi po namin control as contractor, di ba? So kung mapapansin nyo, medyo tumatagal na yung pagtira nyo sa unit nyo, di ba? Kayo na po yung mag-initiate na, teka, baka pwede kong pa-apply ang pinaray ng waterproofing ulit o kaya kayo na mismo, di ba? Madali lang naman, ipapahid nyo lang eh. Common po talaga kasi nagiging sakit ng slab, yung leaks. Ayan. So, mahal po talaga ang waterproofing, lalo na ganito, corner lot. Yung isang balde nga po dito na nilagay namin is kulang pa. So, baka nga po magdagdag pa si Ray ng 2 galon. So, talagang ganon. Terrible talaga pag nagtag-ulan. Tapos biglang magkakaroon ng leaks yung kitchen mo. Talagang problema po talaga yun. So guys, update tayo. Ito na po.
So, ito pong ating ilaw yan para sa ating stair. Ayan, yung ilaw natin sa stair, dito sa cove ceiling, sa dining. Isang shop lang po yung in-orderan ko. So, legit siya. So, lahat naman po yan dumating sa akin ng maayos. At walang damage. At lahat naman po gumagana. So, ito po yung isa pang gagawin ni Ray dito, yung TV console, paglalagay po ng mga fluted panels dito sa may iba ng hagdan, tsaka dito sa ilalim ng hagdan, tsaka po dito sa may ilalim po ng ating bar counter. Ayan, tapos yung pintura ng ating baba o ground floor is pearl white po yan. So, ito na po yan. Second coat na po tayo. So, bali na-assemble lang po ni Ray yung ating ilaw sa baba pa yung maliit. Baba pa yung maliit. Para po yan sa hagdan. Tapos, actually, yung ilaw natin dito dumating na sa bar counter, nasa bahay. Kanina lang dumating. Tapos na-install na rin po pala ni Ray yung ating yung ating tawag dito. Yung ating pin lights. Ayan. So, eto ba na-retouch na? O bumuka na naman? Hindi pa? So, eto guys, may share lang ako sa inyo. Since nauuso na po yung PVC panels, mas sinasuggest po namin ni Ray, PVC panels na lang po ang gamitin, pang ceiling o pang kisame. Kasi, yung mga dugtungan po kasi, hindi po natin masabi. Katulad nito, actually, ang taas po nito is slab. So, hindi ganun kainit, diba? Unlike dun talaga sa rekta talaga sa may roofing, talagang sobrang tindi ng init nun. So, ito, sabi ko kay ma'am, baka po yung mga dugtungan, hindi pa tayo nagtatagal, baka po mag-visible na siya. Pansinin niyo po sa mga mall, diba? Yung mga kisame doon, kita nyo na may mga dugtungan, may mga crack lines. So, pag ganito po kasing pine board yung ginamit natin, possible po talaga. Kasi yung init na ina-absorb po, yun, ang cost po niyan, syempre, bibitaw. Yung mga nilagay natin dyan na masilya, diba, tsaka pintura. So, kung ito kasi choice talaga ng may-ari na pine symbol ang gamitin, okay lang daw sa kanya. Pero yun nga, since gagastusan mo rin naman, actually yung pine symbol, magkano rin po ang isa? 400. So, ang PVC 350, 360, pero pang matagalan na rin po kasi. Tsaka wala nang preparasyon na gagamitin, wala na tayong masilya, wala na tayong pintura, wala na tayong liha-liha. Kumbaga rekta na eh. So ito, mama, hindi namin maipapromise kasi common po talaga sakit ng mga pine board yung ganon na katagalan pag nainitan, yung kisame, yung mga dugtungan po talaga is bumibitaw. So, example ko na lang po yun dito sa labas. Ito po, slab po yung taas nito. Dito po is UPVC roof. So, sa mga nakaraang vlog ko, na-share ko na rin po ito, naipakita ko na rin. Dito po kasi ang ginamit namin is pine board. So, mas suggest ko po nga sana is yung ating metal spandrel. Kasi nga, bukod sa metal yon, mas matibay, hindi tayo gagamit ng pintura, kumbaga install na lang ng install. So ito nga po, napansin ko, ayan, bumitaw po daw kasi, so nakikita na yung mga dugtungan. So, yun po yung disadvantage ng paggamit po natin ng pine board. Mas mura siya kumpara sa metal spandrel. Kaso, maraming preparasyon ang ginagawa sa kanya. So, yun ang sinasabing medyo hindi magandang tingnan, nakakaasiwang tingnan.
Kaya po ako sa inyo, kung may budget pa kayo, syempre, nakikita nyo kasi halos pare-parehas ng metal spandrel ang ginagamit. Kaya rin po namin siya nagiging suggested. Kasi nga, katulad po nito, ayan o, kita na yung mga linya. So, kung kaya po ng budget, metal spandrel na lang po yung ilagay natin. Para kahit paano, tumagal-tagal. Kasi ito, alibawa, let's say, magawa ng paraan ng pintor. Kaso hindi namin magagarantiya yan ng mga ilang buwan na hindi niya makikita yung dugtong diyan. Kasi syempre, painting board yan, di ba? Dugtong-dugtong po talaga yan, ang latag dyan. So makikita po talaga natin yung mga dugtungan. Kaya kung ako sa inyo, ano na lang po kayo. Metal spandrel. So, katulad po dito sa ating living area, sa ating sala area, cove ceiling natin. Actually, kung hindi po kami gumamit ng PVC panels dito, makikita mo talaga yung slab ni Lumina na alon-alon. Alon-alon, may mga bitak, 'di ba? May mga maliliit na bitak. So, ang kagandahan po kasi ng PVC panels, bukod sa nale-level natin na pantay, madali lang din po siyang i-install. Medyo mahal lang po talaga ang isang haba niya, pero sulit eh. Hindi mo na, no need na pinturahan, wala ka ng maintenance na gagawin diyan, kundi punasan lang, ayun lang. So pagkatulad po na itong pintura, sayang nga po kasi hindi pa naman pinatuloy ng metal spandrel. Actually, mura lang naman ang metal spandrel. Mura lang po siya. Tapos dito nga rin, ayan o. So, mapapansin nyo na talagang kita yung mga dugtungan. Ito po, i-retouch pa namin to. So, nakailang ayos na rin po kami. Yun, talaga. Ang suggest po talaga namin, gumamit na lang po tayo ng, dito naman po sa loob, PVC panels naman. Ayan po, katulad din dito, diba? So, hindi ka maasiwa, diba? Kasi minsan, pero kasi, di ba, kahit naman may budget, pero depende pa rin po talaga sa gusto na nagpapagawa. Kaso nanghihinayang kasi ako, nakailang ulit na repair na rin po kasi kami. Parang sa tindi ng init, talagang pumuputok po talaga yung mga dugtungan. So, common naman po yun. Ayan. Ito po yung ating ilaw dito sa stair. Meron pa tayong ilalagay po na rubber stair nosing. Ipanghuhuli na lang po namin pag tipong ito turn over na, tapos na talaga yung pintura. So katulad din po dito sa ating ayan mga dugtungan natin, talagang bumibitaw po talaga yan. So kung magpapagawa kayo ng unit, doon na po tayo talaga sa mga talaga pang matagalan na materialis na para isang gastusan. Gumastos ka man ng malaki, at least walang mga ganyang repair. So, hindi ko pala na-discuss sa inyo na yung ating mga moldura. Yung mga moldura po ng ating poste is nakabit na rin. Ayan o. So, meron po siyang moldura. Ayan. Oh, ganyan talaga yan. Pindutin mo lang ng pindutin. Okay na? Oo. Ang ganda na po, diba? Kaso wala pa tayong aluminum cabinets eh. Si ma'am na po ang makikipag-usap sa aluminum cabinets natin. Ayan. So, tingnan natin yung kinabit ni Rain,
na ilaw. Ay, wow, oh. Taray. Actually, kung halimbawa hesitant kayo o hesitate kayong gumamit ng mga ilaw sa online, pwede naman po kayong bumili sa mga mall. Kaso, syempre, mas mahal doon. Pero ang ginagawa kasi ng ibang clients ko, sige ma'am, bili muna tayo sa Lazada o Shopee, pansamantala. Pero kung halimbawa may mabilihan sila ng ilaw na magustuhan nila, pwede naman kasi may nakaabang na tayong wirings. Ayan. Tricolor din po ito. Ayan po siya, oh. So, ang ganda po, diba? Online lang yan, pero ang ganda, oh. Diba? So, bali, ito pong outlet ni ma'am. Papapalitan na po natin yan kay Ray ng bago. Etong switch natin, bago po yan. Ayan. Tapos, dito, yung mga outlet natin, papapalitan din natin. Tapos, itong switch natin napalitan na. Ayan po siya. So, dalawang ilaw po na nakalagay dito. Yung isa, pinasok na natin sa kwarto. Tapos, ito po yung dito. Ayan po. Ayan, ang ganda na. Ang ganda rin po ng ilaw ni ma'am dito sa kanyang dining, oh. So, imagine, sa dalawang kwarto sa taas, parehas na circle. Pagdating dito sa dining, ayan, square naman. Tapos dito, ayan, rectangle, may square. Ayan, diba? So, ang bongga rin po talaga, eh. So, bali yung bathroom naman ni ma'am. Ito, pakita ko lang yung bathroom ni ma'am. Actually, yung bathroom ni ma'am, okay na siya. Ginawa lang namin muna ng tambakan. Nandito yung dalawang pinto na i-install yan sa taas. Yung bathroom ni ma'am, may isa po yan na pin lights. Ayan. Tapos, isang exhaust fan. Tapos, na ilagay na rin po yung ating shower set. Yung toilet bowl, ayan na okay na. Yung lavatory na lang, gagawan pa ng patungan yan. Tapos, ito po is papa-installan na lang ni ma'am ng pinto. Sabay po yata yan dito sa kanyang aluminum cabinets. Ayan. So, ang balak po sana dito ni ma'am is parang barn door o parang sliding barn door. Kaso, sabi ko nga, hindi kasi ganong lapat yon. Siyempre nakalabas yun, diba? So, baka po lumabas lang yung tubig. So, sabi ko nga kay ma'am, mas magandang magpa-customize na lang po siya. Para yung bathroom natin, sealed na sealed din talaga. Ayan. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng pintura dito sa baba. Parang ang gaan lang. Parang ang lamig sa mata. So, abangan nyo po sa mga baka bukas, i-install na po ni Ray yung ating dalawang pinto sa taas, tapos pinturahan na lang po namin ng puti yan. So, not sure lang kung puti pa rin ang gusto ni ma'am o baka ang gusto niya gantong kulay din. Ayan, let's see kung ano po yung sasabihin ni ma'am sa amin. Tapos, linis-linis na lang. Ayan, abangan nyo po yung ilaw dito. Baka bukas din ikabit na rin namin kasi nasa bahay na dumating na. So, si ma'am din po ang pumili nun. Ako lang po nag-order. So, bali, ano ko lang po pala, idagdag ko lang dito sa vlog natin. Meron po kami project sa Santa Maria, Bulacan. Abangan nyo po kami dyan. Baka by Sunday, nasa Bulacan na po kami. Hahatiin po natin yung team para mapagbigyan natin yung request ng client namin kasi talagang gusto talaga niyang kami ang gumawa ng unit niya. So, hindi natin pinag-uusapan dito
yung presyo. Ang gusto talaga ng may-ari, kayo yung makuha ko para maging maayos ang gawa sa unit ko at wala silang pagsisihan. So yun. So parang regardless sa labor, sa kontrata, basta makakuha lang daw nila kami, go sila. Ayan, so yun naman, siguro kahit medyo malayo, kasi si Ray rin talaga, gusto niya rin po talaga matry sa ibang lugar. Ayan. Kaso, di ba, Santa Maria po kasi yung Santa Maria, Bulacan, Bria. So parang ano rin, same lang sa Lumina. Pero okay na rin. Okay na rin sa ibang lugar naman siya. Pero at least hindi na kayo mahihirapan. Hindi kami mangangapa kasi gamay na po namin ang renovation ng Lumina eh, 'di ba? So, doon po sa mga nagbabalak dyan, pwede nyo po akong i-PM, pag-usapan po natin.